Magandang araw po mga ka-recap at welcome back po sa ating channel. Ngayong araw naman po ay ating ipagpatuloy ang kwento ni Hunter Baphomet. Matapos nga na makita ni Jae-ho ang kanyang ina na maranasan ang kasamaan ng komunidad na ito, napagtanto na niya ang lahat sa murang edad. Si Min-soo na palaging kumakain ng tsokolate, ay binibigyan din sila nito pero ang pinagtataka nila ay wala naman ito sa kanilang rasyon. Tinanong nila si Min-soo kung saan daw niya kinukuha ang tsokolate. Ayon kay Min-soo ay galing ito sa kanyang ina. Ang ina ni Min-soo na nakita ni Jae-ho na sama-sama sa isang hunter. At ngayon naman, ay ang kanya namang ina. Isang araw, bumalik sa kanilang kwarto ang nanay ni Jae-ho at inabot sa kanya ang mga tsokolate. Marami daw siyang natulungan na tao ngayong araw at ibinigay ito sa kanya. Alam daw niyang gusto ni Jae-ho ng mga tsokolate kaya dinalhan niya ito. Simula ng araw na yon sa templo, araw-araw na siyang binibigyan ng kanyang ina ng tsokolate. Dahil sa trauma na nararanasan, nakaisip si Jae-ho ng paraan para makatakas sila sa impyernong lugar na ito. Bigla siyang may sinabi sa kanyang ina, at agad naman itong pumayag. Niyaya siya ni Jae-ho sa isang lugar na kung saan makikita ang mga naglalakihang mga tubo papunta sa ilalim ng lupa. Sinabi ni Jae-ho na kapag aalis daw sila sa lugar na ito, ay siguradong mas magiging mabuti ang lahat. Magkahawak ng kamay ang dalaw at tumalon. Napakalakas na kalabog ang umalingaw sa sekretong lugar na yon. Sigurado si Loki na namatay siya sa araw na yon. Pero pagkatapos ng 3 gabi, bigla siyang nabuhay. Bago mangyari ang insidenteng ito ay nagdadasal si Jae-ho sa kapilya pero iba ang tumatakbo sa kanyang isip. Kung iisipin mo daw ito ay masyadong nakakatawa. Hindi siya makapaniwala na nakaramdam sila ng divinity mula sa tao lamang. At tama ang sinabi ni Nayun sa kanya. Kung totoong ang Diyos ay naaawa sa kanila, bakit hinayaan daw niya na mangyari ang gate shock? Kung totoong nag-aalala daw talaga siya sa kanila, bakit niya daw hinayaan mangyari ito sa kanilang mag-ina? At sana, naririnig ng Diyos ang kanyang panalangin. Ang panalangin niya na sana ay mamatay na ang peking ministro. Pero alam na niya ang totoo. Hindi siya totoo. Hindi totoo na may Diyos ang mundong ito. Ito ang katotohanan sa simula pa lang. Unti-unting binalot si Jae-ho ng kakaibang kapangyarihan. Ito ang araw na na-awaken siya bilang isang hunter. Pero sa kasamaang palad, nang magkaroon siya ulit ng malay, ay nakita niya na walang buhay ang kanyang ina. Sinubukan niya itong buhayin at biglang may lumabas na napakaliwanag na aura at unti-unting may lumabas na 2 babae mula sa katawan ng kanyang ina. Ang 2 babaeng ito ay niyakap si Jae-ho at binati. Tinawag nila si Jae-ho na kanilang master. Sila daw ang mga familiar ni Jae-ho. Gagawin nila ang lahat na iuutos sa kanila. Tinanong sila ni Jae-ho kung sigurado ba na eksaktong gagawin nila ang lahat na ipapagawa niya. Sigurado daw saad ng 2 babae. Kung ganoon, umalis na sila at patayin ang walang hiyang ministro. Sa itaas naman ay makikita ang 2 babae na nag-uusap tungkol sa kanila ni Jae-ho at ng kanyang ina. Nakita daw nila ang mag-ina na pumunta dito pero hindi na sila nakikita ng 3 araw. Nagsisisi ang isang babae dahil bakit pa daw nila sinabi sa kanya ang bagay na yon. Ano naman daw ang pinagsasabi niya saad ng isang babae? Sinadya nila pag-usapan ang bagay na yon para marinig ng nanay ni Jae-ho. Ginawa lang daw nila yon dahil para makaiwas na sila ang targetin ng kulto. Napagkasunduan na daw nila yon kaya bakit parang siya pa daw ang mali? Bigla naman nagpakita si Jae-ho sa harap ng 2 babae. Nilapitan niya ang mga ito habang nag-uusap. Duguan nito at maraming pasa sa katawan at napakarami pa ng dumi sa damit niya. Humihingi siya ng tulong sa 2 babae. Ang kanya ina daw ay nahulog ay kailangan niya ng tulong. Dinala niya ang 2 babae sa lugar kung saan sila tumalon ng kanyang ina. Nakramdam ng tila kakaiba ang 2 babae sa lugar na yon. Tinanong nila si Jae-ho kung nahulog nga ba talaga ang kanyang ina dito. Oo daw sagot ni Jae-ho habang umiiyak. Nadulas daw siya at nahulog habang naglalakad sila. Sinabi ng isang babae na kung nahulog nga siya dito ay siguradong namatay na siya sa taas nito. Ayon naman sa isang babae ay hindi nila kayang 2 lang ito. Kailangan nilang tumawag ng tulong sa iba. Pero biglang nagsalita si Jae-ho at sinabi ba sa nakalipas na mga araw, ang kanyang ina daw ay parang nag-iba. May pinupuntahan daw siya gabi-gabi at parating may dalang tsokolate pag bumabalik. Alam daw ba nila ito? Tanong ni Jae-ho sa mga babae.
Natatarantang sinabi lang nila na isa itong espesyal na church service na tanging mga matatanda lang ang pwede sumali. Isa itong church service na pinapangasiwaan ng ministro. Hindi ba at gustong-gusto ni Jeho ang ministro? Pero nagulat at natakot ang dalawang babae sa sagot ni Jeho. Sinabi niyang hindi niya gusto ang ministro. Galit na galit siya dito. At sa isang iglap ay tinulak ng mga familiar ni Jeho ang dalawang babae kung saan siya tumalon. Maririnig ang unti-unting pagkawala ng sigaw ng dalawa habang nahuhulog. Ngayon daw ay sigurado na si Jeho. Lahat ng mga tao sa shelter na ito ay alam ang ginagawang kawalang hiyaan ng ministro pero hinahayaan lang nila ito para makasurvive sa likod na ito. Sinabi ng mga familiar na nakakasuka ang ginagawa nila. Inutusan ni Jeho ang dalawang familiar niya sa alamnan ay ang kanilang gagawin. Ngumiti lang ang dalawa at hindi na nagsayang pa ng oras. Agad na nilang inatake ang nakatira sa shelter kahit mga inosenteng tao ay nadadamay na. Nagsitakbuhan ang mga tao pero wala naman silang ligtas na matakasan. Isa-isa silang pinabagsak ng mga familiar ni Jeho. May isang lalaki na tumatakas pero sa isang iglap lang ay lumipad din ang kanyang ulo. Babae man o lalaki, walang pinipili ang mga biktima ni Jeho. Sigawan ang maririnig sa buong shelter. Wala namang magawa si Nayon kung hindi mapatayo na lang at hindi alam kung saan pupunta. Hinahanap niya si Minsu at Jeho. Hinahanap niya rin ang kanyang ina pero hindi niya ito makita. Hanggang sa makita niya si Jeho kaya agad niya itong nilapitan at tinanong kung nasaan siya nanggaling. May nangyayari daw na hindi maganda kaya kailangan na nilang tumakas at magtago. Pero nalito si Nayon nang hindi kumibo si Jeho. Biglang tinanong ni Jeho si Nayon kung alam daw ba niya na gagawa sila ng hindi maiiwasang mga desisyon kapag nasa tamang edad na sila. Pero kahit na, mayroong mga posibilidad na magiging isang mabuting tao si Nayon paglaki niya. Ano daw ang pinagsasabi niya? Tanong ni Nayon. Pinaalala ni Jeho kay Nayon na kapag lumaki na si Nayon ay nangako siya na magiging isa siyang mabuting tao. Pero hindi niya alam kung kaya niyang protektahan si Nayon sa hinaharap. Kaya mas mabuti na lang napatayin niya si Nayon bago pa mangyari ang nasa hinaharap. Sa kabilang banda naman sa loob ng kapilya ng ministro, nag-uusap ang ina ni Minso at ang ministro. Sinabi ng ministro sa kanya na napakaganda daw niya. Ilang taon na daw siya sa taon na ito. Sinabi ng ina ni Minso na 35 taong gulang na siya. Ayon sa ministro ay nasa tamang edad lang pala siya. Paano daw sila nagkahiwalay ng asawa niya? Ayon sa babae, nang mangyari ang gate shock, iniwan sila ng kanyang asawa at tumakas ng mag-isa. Pero hindi ito ang katotohanan. Ginawa niya ang lahat para mailigtas silang dalawa ni Minsu. Sinabi ng nanay ni Minsu na walang kwentang lalaki daw ang kanyang asawa. Pero ang ministro naman daw ay iba kaysa kanyang asawa. Puprotektahan daw sila ng ministro hanggang sa huli. Tama daw ito saad ng ministro. Pero may kailangan daw gawin ng nanay ni Minsu ngayon para sa kanya. Bigla naman na may pumasok sa kapilya at tinatawag ang ministro. Mayroong nangyayaring hindi maganda. Bago pa matapos ng lalaki ang kanyang sinasabi ay agad na siyang hinati-hati ng mga familiar ni Jeho. Biglang may nagsalita at sinabi na mag-ingat sa sinungaling na propeta. Lalapit daw sila sa inyo na parang mga tupa pero sa loob ay isa silang mabangis na lobo. Mamasdan daw nila ang bawat galaw mo. Ito ang mga salitang lumabas mismo sa mga bibig ng ministro saad ni Jeho. O totoo nga ba na isa siyang ministro? Galit na sumigaw ang ministro at tinanong kung ano ang ginagawa niya. Pero napatigil ang ministro nang makita ang naggagandahang familiar ni Jeho. Sino daw ang mga magagandang bibini-bini na ito? Tinanong ng isang familiar ang ministro kung bakit niya daw ginagawa ang mga bagay na ito. Bakit daw niya ginagamit ang salit ng Diyos para sa sarili niya? Ito daw ay dahil hindi siya isang tunay na ministro. Bago daw ang gate shock, isa lamang siyang simpleng tao na pumupunta sa simbahan. Nang mangyari ang gate shock, nawasak ang lahat na nasa paligid pati na ang simabehan na pinupuntahan niya. Lahat na mga nagsisimba ay nasawi din sa sakunang yun at siya lang ang nakaligtas. Nakita niya ang ministro na wala na ring buhay at hawak-hawak ang Biblia. Dinampot niya ang Biblia at sa hindi inaasahan ay dumating ang ibang mga tao at nakita siyang hawak-hawak ang Biblia. Napagkamalan siyang ministro ng mga ito at nagsimulang tawagin na ministro. Sila daw ang tumawag sa kanya ng ministro at hindi niya sila pinilit. Hindi rin totoo na iniwan na ng mga opisyal ang shelter na ito.
Nagdala siya ng ibang mga hunter at pinatay ang mga opisyal na nangangasiwa sa shelter na ito at inangkin ang buong lugar. Isa itong malaking sakuna kaya wala naman daw makakaalam. Wala, pero nalito ang ministro, bakit daw niya sinasabi ang totoo? At sa isang iglap ay agad na inatake ng familiar ni Jae-ho ang pribadong parte ng katawan ng ministro. Hindi makapaniwala ang nanay ni Min-soo sa kanyang nasasaksihan at naririnig. Nakangiti naman na sinabi ni Jae-ho sa ministro na isa siyang erehe. Abangan po natin mga ka-recap ang susunod na mangyayari sa alaala ni Loki sa mga susunod na kabanata. Maraming salamat po sa panunood at sana po ay nagustuhan ninyo. Please like our videos po and also subscribe to our channel. See you soon. Bye!